This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Naka-record ba ito? Ayan, record. Hello, welcome creepers. This is Scriptsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Thursday! Here in Scriptsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Yeah. So for today, magbabasa tayo ng mga kwentong pinadala ninyo, guys. Correct. Di pa natin nabuksan itong mga to, so di natin alam ang laman. Madalas may nakaka-trigger at sama-sama natin kayanin ang mga triggers natin. Yes, di ba? Okay. Alam mo, dun sa trigger part, may nakita akong tweet ng ang tawag doon, na parang the world does not, nabanggit na pala natin to before, no? Yung parang the world does not have to tiptoe owe around you. the trigger. Oo, mga ganun. Okay, naalala ko lang. Although, pwede rin naman maging sensitive, I guess. Yeah. Which, hindi tayo yun. Ayan. Charot lang. Okay. So makakapagpahinga ka muna for a while. Ako muna magbabasa ng ating unang story. Start na po ba tayo? Pwede ba ikaw muna magbasa lahat? Kasi sige, pagod pwede yung naman. throat ko eh. Medyo nuubo ako, di ba? Sige. Joke lang. Start na po tayo. Ayan. Hi mga akla, itago nyo na lang ako sa name na Tito Canor. Wag sana kayong ma-offend kasi I know na sobrang effort nyo sa pagre-research kayo ng topics for your apps, which I love. Pero for me, mas binge-worthy yung slide apps nyo, which is what I am doing now to catch up. Actually, nung nag-start ako makinig sa inyo, I went from the latest episode, yung mga may pa-video na. Then after some time, I decided to start from the top na. So, nag-binge lang ako ng slide episodes kasi, to be honest, kaka-binge ko ng docu sa YouTube at Netflix. Kilala ko na yung mga serial killers, forensic investigators sa forensics files, and they use luminol. Ayan. Unsolved and cold cases. So, minsan nag-skip ko na yung mga ganun. Tapos, medyo nag-binge ko na rin yung mga horror evas nyo. Ano kaya yung horror evas? Mas preferred ko talaga yung mga real-life experiences na di ko pa ako familiar. So, eto na nga. 5 a.m. ngayon, 2 hours na lang. Tapos na ako sa work. Disclaimer, hindi ko kayo pinapakinggan sa gabi kasi solo flight ako while working at home. Tulog silang lahat sa bahay at dahil super focus ako sa work, lahat ng kaluskos didig ko. So sabi ko, try ko nga makinig sa inyo since magliliwanag na naman na. Pagka-play ko ng slide episode 16, nag-resume siya sa story na si kuya na may pagsilip sa window ay kinilabutan siya. Ako naman si Tanga, inangat ko yung social naming Korean blinds. Ay, ano yung picture ng Korean blinds? Hanapin ko. At super dilim pa sa labas. Kinilabutan ako. Parang tanga lang. Tapos ginamit ko yung pinagbabawal na technique na pag-ipit ng barya sa keyboard para kunwari nagtatype pa rin ako. At hindi ma-idle yung PC ko. Bumaba ako sa kitchen at habang papunta sa kitchen, feeling ko, may mga mata na nakatitig sa akin. Hindi ko naman kita kung may something sa labas kasi sobrang dilim na. So ayun, nanginginig akong pinos yung Spotify at ayun, okay na ako. Matapang na ako ulit. Pag sinipag ako ulit, kukwento ko yung ghost experience ko sa med building sa UST nung college ako. Take note, punong-puno ng mga preserved na formalin ng deformed na fetuses, mga cadavers at mga kwento ang building namin sa UST na yun. Pampa-excite lang. Dagdag na kapangyarihan para sa inyo G-Boys at pa-member sa GMPC Cavite Chapter. Thanks, Etivax. bitches. Ito yung sabi ni Tito Canor. Ayan, maraming salamat Tito Canor. Ito Ayan ang Korean blinds. Korean blinds. Ganyan pala yung stripes. Shala. Sabi mo doon. Ayan. Ikaw pa rin sa react. Well, ganun nga. Medyo sinisave ko yung boses ko. Huwag mo patawanin kasi ang sakit tumawa. Ang sakit sa dibdib.
Pero ayun. Ay, excited na tayo dun sa ghostly experience nila dun sa UST building na yun. Ay, oo. Saan ba na yan? Nung nakita ka ba, may cadaver room ba sa school nyo dati? Nakakita Wala ka? wala kaming meds or na course. Kayo ba? Or kahit namatay lang sa harap mo, wala. Like actual tao? Wala. May cadaver room sa SLU dati. Tapos syempre, puno-puno ng urban legends ang building na yun tsaka yung room na yun. So, pinuntahan talaga namin. Tapos, wala naman. Pero may cadaver. May mga yung table, pero tinago na nila, nakaligpit. Pero nandun yung mga tables. Pero wala yung mga fetus na nasa jar. Okay. Kasi alam na nila na pupuntahan ng mga estudyanteng papansin at naghahanap ng thrill. Kaming-kami yun. Kilala na kayo. Thank you. Thank you, Tito Kanor. Yan. And Ayan. another one. Hey G-Boys, it's your girl, Caramel Macchiato. Guess what? Nandito na ako sa Makati at wala na sa Tagaytay. Finally, it's been 5 months since I resigned sa hotel. Ito ba yung may mumu dun sa tinitirhan nila? Ay, hindi ko na sure. Na yung magkaka-roommate sila. Oo, naalala ko na pala yung part. Ang tiko naman ngayon is, bakit ako nag-resign? Which is, hindi naman talaga dapat ako magre-resign. So, back to 2022. Sa hotel nga ako nag-work, merong executive chef na tatawagin nating GGSS. So, meron siyang sous chef and meron siyang pastry chef na tinatawag namin na Tita. Under kasi ako ni Tita since nasa pastry ako. Nung na-hire ako, ang intimidating ni Tita. Hindi kami gano'n nag-uusap, pero nagpapansin na naman. Pero in the end, naging close kami. Naging magkakampi kami. 3 kami lagi na nagkakwentuhan. Si Tita, ako, tsaka si Nicole. Since breakfast team kaming 3. Pero 7 talaga kami sa breakfast team. Mas close nga lang kaming 3 babae. The rest is puro boys. Kinikwento sa amin ni Tita na napapansin niya si sous chef. Lagi siya pinag-iinitan. Lahat sa kanya napapansin. Girlfriend kasi ni sous chef, si Chef de Party. Tama ba yung pagka-pronounce ko ng pastry which is under ni Tita. Hindi naman kasalanan ni Tita na inako na lahat ni CDP, si Chef de Party, ang paggawa ng display bread, a la carte dessert, at paggawa ng dessert kapag may function. At ang iniwan lang kay Tita is paggawa ng display cake. Napapansin na rin namin yun ni Nicole, which kasi pati breakfast team laging pinag-iinitan ni sous chef at GGSS, which is di naman namin alam kung bakit. Lahat ng complaint iba-broadcast sa GC ng kitchen. Tapos kapag sa a la carte team, puro pagpuri may kita mong sinasabi nila. Tapos si sous chef, sinasabi niya na petics lang si Tita, pa cellphone. Ano gagawin ni Tita tapos na trabaho niya? Hindi naman siya araw-araw nagawa ng stocks ng display cake. 6 a.m. kasi duty ni Tita. Tapos si sous chef, ang duty ay 9 a.m. or 10 a.m. Kaya malamang makikita niya tapos na yung task ni Tita. Kaya kapag naman nakikita ni Tita na nahihirapan si CDP nag-offer naman siya ng help kung ano dapat gawin. Pero syempre, magaling si CDP, sinasabi niya okay lang siya at kaya niya. So, merong GC ang breakfast team, which is kaming 7 lang ang nandun. Siyempre, hindi may iwasan mapag-usapan yung mga nangyayari sa loob ng kitchen. Nabibigyan ng nickname yung ibang tao. Pero may mga kupal talaga na tao sa mundo. May taga-a la carte na nanghiram kasi ng phone ng isang nasa breakfast team. Ay, then you know what happened? Na-leak yung GC namin. Which is safe naman ako kasi taga-basa lang at taga-haha lang ako. Ang maraming sinasabi palagi ay si Nicole at yung iba. Nung time na nag-leak yung GC, hindi na ako breakfast doon. Nilipat na ako sa a la carte. Gawa na kailangan daw ng katulong ni CDP. Nag-usap-usap doon si Tita, GGSS, sous chef, tsaka yung head ng breakfast team na lalaki. Ang issue talaga guys, bakit nag-i-invade ng privacy? Pero nililiko ni sous chef sa ibang issue. Sinabi rin ng head ng breakfast team kay GGSS na dapat siya yung nagsisilbing tatay ng kitchen. Pero bakit parang may kampihan na nagaganap? Hindi ko na alam yung ibang details kasi sobrang limited lang. Nung kinuwento sa amin ni Tita, nag-usap din si Tita at CDP. Sinabi ni Tita kay CDP na palagi siya na-bypass kasi instant sa kanya sabihin yung plan regarding sa dessert sa kitchen kay CDP dinediretso ni GGSS. Going around her. Katulad ng Halloween dessert doon, si CDP dapat gagawa nun, pero 4 days the event, biglang pinasa kay Tita, so wala siya idea. Kaya nag-decide si Tita na mag-indefinite leave.
This was December na after the confrontation, pero hindi siya pinayagan ng resident manager. So after 2 weeks lang. 2 weeks lang. After 2 weeks, supposedly may schedule dapat si tita. Pero yung binabang schedule doon is wala siya. So hindi siya pumapasok. So wala siya sa schedule. Nag-reach out din siya kay GGSS pero hindi rin sila nakapag-usap kasi palaging busy si GGSS. Tapos alamin namin na inawal siya ni GGSS which is very wrong. Oh. Kasi in the first place, hindi siya binigyan ng schedule ni tita. Ang ending, nag-resign si tita. Oh. Okay. Hindi pa pala siya yung nag-resign doon. Si tita pa lang yun. Back to B. From breakfast to a la carte ako. Ako pinagawa ng a la carte dessert and amenity cookies. Okay naman lahat. Slow learner lang ako. Pero gagawa ko naman task ko. But dumating in December, naging busy. Nagkaroon kami ng bibigka at Putong station which is kailangan tauhan from 3 p.m. to 9 p.m. Since 12 p.m. pasok ko, tapos kailangan 1 p.m. na ready na yung amenities, noong una, nahahandle ko ng maayos kasi nakakagawa ako ng stocks ng cookie dough. Pero dumating yung time na hindi na ako makagawa ng stocks ng amenity and ibang a la carte dessert. Kasi after ko mag-amenity, ikagawa ko ng bibigka at Putong. Nag-inhaler ka na din ba? Oo. Nagagaya ako sa'yo eh. Nahawa ba kita? Ba't yung inhaler mo black? Ay, ano Inhaler ba yan o poppers? Yung totoo. Hindi, ito yung sa Thailand na inhaler. Ay! Tapos? Nahahati-hati mo siya. Tapos iinit yung pakiramdam mo. Okay, asan na ako? Sobrang na-pressure ako noon kasi hindi ko na alam kung gagawin ko kung tama bang ginagawa ko. Dumating yung time na minsan 9 a.m. pa lang mag-duty na ako kahit 12 p.m. pa duty ko. Gawa na kailangan ng mag-amenity. Tapos uwi ako ng 10 p.m. or 11 p.m. buong December. Hindi ako nagpasa ng OT form kasi feeling ko fault ko rin naman ba't ako palagi nagagahol. Tinatry ko naman i-juggle yung task pero hindi ko kasi magawa kasi wala akong katulong. Hindi ako rin pinapatao sa Putong at Bibingka Station na from 3 p.m. to 9 p.m. Minsan naman walang nabili. Kaya sana yung patay na oras, pwede akong gumawa ng stocks na cookies and a la carte dessert. Everyday ako umiiyak noon kasi sobrang pressure at stress sa akin. Sinabi pa nga ni CDP sa akin, kaya mo yan. Ako nga nagagawa ko may function tapos may a la carte pa. Mga gantong advice. Ako nga sa isip-isip ko, tang-ina yung unang-una, hindi naman siya tumataw sa dessert station kapag may function. Pangalawa, wala siyang amenity na umaabot ng 60 rooms. At huli, 6 na taon na niyang ginagawa yun. Ako 2 months pa lang ako sa a la carte team doon. Ano yung expect niya? Master ko agad yung mga gawain doon. Sabi ko nga, diba, slow learner ako. Pero parang ako yung galit. Gusto ko yung feel mo yung galit niya. Ito kasi inhaler na to Nasa liman ako ng Biruin mo. Doon ko sinalubong yung Pasko at bagong taon. Tapos umiyak ako habang naka-duty kasi pagod na ako. Pero kailangan ko maging strong Wala naman akong kakampi. Meron pa one time, pa Manila ako, may message ako ni tita at nag-sorry siya kasi hindi niya ako matulungan. Kaya ending, nag-breakdown ako sa bus. Ay! January 8, hindi ko ito malilimutan itong date na to. Last date to, ng Putong at Bibingka Station. Pinatawag ako ni GGSS. Sabi niya, mababaraw ako sa evaluation, which is, dapat bigyan niya ako ng task para ma-improve, but no. Hindi niya ginawa yun. Sabi niya, kailangan ko ng rest. After hearing that, lahat ng sinasabi niya, walang sense. Basta ang natandaan ko, sabi niya, hindi niya muna ako bibigyan ng schedule for 1 week. After that, my heart sank. I went out sa office. 9 p.m. Out ko na, nilinis ko na dapat tinisan at inuwi ko na lahat ng dapat ko mauwi. Naglakad ako from hotel hanggang apartment dahil sobrang nasaktan ako noon. Kinwestiyon ko sarili ko noon kung may mali ba sa akin. Kung hindi ko ba nagawa yung task ko, alam mo yun, hindi ko pa yung broken hearted. Ayoko rin makita yung kasama ko sa apartment na gay. Kasi feeling ko, isa siya sa mga nag-push na tanggalin ako. Sinong gay yan? Ano kinalaman niya? Siya yung nag-push na matanggal daw siya. Kanta nga, kasi iniyak ko yung trabaho ko. Sabi diba, 1 week lang ako walang sked, and after 1 week, wala pa rin. Kaya nag-resign na ako. Si tita nag-sorry kasi feeling niya nadamay ako dahil sa nangyari sa kanya. Pero sabi ko, okay lang, kasi hindi niya naman kasalanan yun. After yung ginawa sa akin na yun, kay Nicole naman ginawa. Jokes on them, nasa barko na kay si Nicole and may new work na rin ako. I wish them bad luck. Kasi impyero na ako mag-heal. Charot. Gusto ko yan. Walang healing. Pasensya at sumobra at ang haba-haba next time. Kwento ko yung lalaking gumago sa akin. Kwento mo yan. Basta hindi si GGSS yan, Mahal ko kayo, G-Boys. Ay, maraming salamat. Thank you. Nataon pa talaga sa akin yung mahaba at emosyonal na letter.
Caramel macchiato. Thank you sa story. Thank you, Caramel Ayun. Macchiato. Ako. Alam mo, ang gusto ko dito, well, siguro, nandun na tayo sa medyo binraso-braso nila sila, no? Yung grupo nila. Pero ang nag-appreciate ko dito, nagkaroon tayo ng insight kung ano nangyayari sa mga buffet, sa mga hotel. Ay, true. Mga ganyan, di ba? Ang dami palang ginagawa. Na-imagine ko tuloy na tayo as customer na hindi nagtatrabaho sa hotel. Anong tawag dito sa mga ganitong service? Yan. Kasi 'di ba, nabanggit niya yung Christmas and New Year. Kasi nung last year, nag-hotel din kami. So parang na-imagine ko na lang na sila nagtatrabaho, tas kami, kuya, may taho pa po ba? Yung mga ganun sa buffet. Mga ganun. Arte-arte ka pang customer doon. Oo. Pwede po Tabi hiningi. sunny side up yung egg, tapos may paarte. Kung ano nung gusto mong egg, may mga ganon, di ba? Kaya so, parang matagal pa yung steak. Di ba inubos? Nakaabang ka na with your plate, no? Ganun. Oo, so sila nagtatrabaho pala, no? So parang, ayun, mas maging tayo sa kanila. This coming holidays. One like, papasok ko to lahat. Sige. Yung dulo na lang nakikita mo. Leave a dot. Anyway, mabuti na naman at sabi nga, laging sinasabi ng boss namin sa amin, pag nangyayari yung mga ganyang bagay, yung mga hindi magandang pangyayari sa work, it has to happen para malaman mo kung saan ka talaga nakalugar. Ganun. Tingnan mo, nasa magandang place na siya ngayon. Sila nila ni Ko. Hindi, although hindi rin okay dito kasi nga, hindi, naisip ko lang na kung meron kayong issues sa office, alam mo yung nakakatakot kasi na ikaw yung balikan. Yun. Diba? Which is yun yung nangyari sa kanila. Diba? Parang after nung na-reveal yung group chat nila. Pinag-initan na sila. Oo. Hanggang sa makaalis na sila doon. Well, okay lang kasi okay na sila ngayon. Diba? I think mas better pa. Nun GC kasi. Ay, i-reveal mo yan. Mag-ingat kayo sa GC. Dapat yung GC na hindi na i-screenshot. Mga gano'n. Ba't ni-leave out mo yung part ng GC? Ano yung nilip out? Hindi niya kinuwento yung laman. Ay, oo nga. Karumal-dumal ba? Kaya kayo pinag-initan. Chika mo sa niya. Send screenshots. Sige. Maraming salamat, Caramel Macchiato. Thank you. And another one. Hi G-Boys, ito na naman si Pesto. Tama ba? Ito na, no? Kwento ko lang yung eksena dito sa barangay namin as a chismosang kapitbahay. It was a typical Sunday night at nagpe-prepare na kami kumain for dinner nang biglang may narinig kami sumigaw ng, "Hayop ka!" Ay, ang ganda. Tapos may kasunod na tunog na nabasag na bote. So syempre, as a chismosang kapitbahay, lumabas kami. Yung bahay kasi namin malapit sa scene. So, kitang-kita namin yung kaganapan. Nakita namin na may nag-aaway na dalawang lalaki. Yung isa, tawagin natin si Fernando. Etong si Fernando, inaawat na nung iba nilang kasama. While yung isa, tawagin natin si Timothy Chalamet. Chalamet ba? Ang Chala? French si Timothy, naman. Lumalayo. Maliwanag yung area namin dahil dalawa yung ilaw namin sa labas ng bahay. So, nakilala namin yung mga nag-aaway. It turns out, magkapatid pala sila, taga doon din sa amin. Si Timothy pumasok sa bahay nila, then after a few minutes, lumabas ulit yung kasama yung tatay niya na may dala ng itak. So, kami mga witnesses, we were grouped and gagged. Sinugod ni Timothy si Fernando. Pero, hindi niya tinuloy yung pag-swing ng itak. Ay, alam mo siguro umaamba-amba lang. No? Natatakot din siya. Oo. Ikaw, gano'n. Ganyan. Tapos, ang weird pa is, chini-cheer on pa ng tatay nila si Timothy. Sabi ng tatay, work! Slay queen. Gumagano siya. Slay. Ay, alam mo ba, pag nanonood ako ng drag show, ganun pala sila pumalakpak. Alam mo yung ganun? Anong tawag dito? Parang bumubuka yung fingers mo. One hand lang. Tapos, kunyari nagsasalita yung kamay mo. Parang hindi maingay siguro. Plop, 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 plop. Ayun nga. Sigawan sila, then batuhan ulit ng bote. After kumalma ni Timothy at nung tatay, pumasok na ulit sila sa bahay nila.
Habang si Fernando nasa labas lang sumisigaw at hinahamon ng away ang lahat ng dumadaan. Yung brother-in-law ko naman kinulang ng chismis. Lumabas siya ng bahay, may dalang walis para magwalis sa labas. Pero excuse niya lang Timing yon talaga. para makapunta kay Fernando. Ang issue pala, away pera pala ang root ng problema. Si Fernando daw kasi hinihinga ng pera nila Timothy. Siya na daw nga lahat na nagbabayad ng bills ng bahay nila. Napuno na daw siya kaya inaway niya yung kapatid niya habang nag-iinuman sila. Maya-maya pa, dumating na yung pulis at paisinusenteng lumabas yung magtatay. Nauna daw mag-initiate ng gulo si Fernando pero hindi nila nabanggit yung itak swinging eksena. After ilang minutes, nagkasundo sila, pinasulat sila ng kasunduan since nakadisturb sila ng peace sa barangay. Yun lang. Thank you, G-Boys. Thank you for being part of my Mondays and Thursdays. Love you. Stay safe and lagi umiwas sa mga inuman na may batuhan ng bote. Love Bye. it. Love, Pesto. Hala, Pesto, ang ganda. Thank you. Gusto ko yung ganyan mga eksena sa mga barangay. Tapos hahanap ka ng dahilan para lumabas. Parang ngayon maganda magwalis. Yung gano'n. Kung kailan oras ng gabi, ganyan, magwawalis ka. Dito sa amin, normal yan naman yan. May away, sigawan, tapos may habulan ng itak. Ganyan. Naka-experience na ako, nakanood na ako niyan dito. Diyan ba sa inyo, Glenn, merong ganyang awayan? Yung habulan ng itak? Mga hampasan ng Louis Vuitton. Ganyan. Oo. habulan na naka stiletto shoes. Kasi, para lang sa mga hindi familiar, kasi ako nasa typical barangay dito sa Pasig. Si Glenn kasi nasa, anong tawag dyan? Condo, something. Low rise. Oo, mga ganon. So, ayan. Yun lang. Favorite ko lang din yung part na may chismis kasi as a chismosang kapitbahay din. Marami na eksena. Alam mo yung one time, di ba, nakwento ko yata to before. Yung may nagbarilan. May chismis kami. Anong barilan? Hindi pala. Na EJK ba yun? Ay, yung naliligo yung ate mo. Hindi, ako yun. Ako yung naliligo. Tapos naglabasan sila kasi nga may barilan na. Nahuli ka. Nahuli ako kasi nga naliligo ako. Pero alam mo yun, nakatwalya na lang ako lumabas. Sumaga pa rin talaga. Gumawa pa rin ng paraan. May nategi na ayun, may natokhang. Sabon-sabon and all. Oo. Meron pa isa, kapitbahay naman namin. Pero nasa likod kasi siya ng area, part ng bahay namin. Para marinig namin yung pinag-aawayan nila, kailangan namin pumunta sa CR kasi nandun yung dulo ng bahay namin. So pumunta kami sa CR. Buti lang may bintana yung CR namin. So naririnig namin. Tapos hindi namin binuksan yung ilaw. So parang ako, tita ko, si ate, parang 4 yata kami doon sa CR. Tapos nakikinig kami, patay yung ilaw. Kasi pinapakinggan namin yung away. 4 na tao kaming nakikichismis doon. 4 na correspondents na una sa eksena, sagap ang buong balita. Mendoza family. Ang saya. Ang saya ka chumismis sa mga kapitbahay. Dito sa amin kasi ako yung nanghahabol. Ako yung nachichismis. Di ba may inaway ako dito? Naku, kung gusto nyong malaman story na nasa YouTube. Alam mo, na-curious tuloy ako anong sinulat dun sa kasunduan. Oo nga, no? I promise na hindi ko tatagain si kuya. Ganun. Salamat. Although, alam mo, inaambahan lang naman siya noon. Takot mo lang na mapatay mo yun, di ba? Naalala ko tuloy yung sa ano. I'm not sure kung naabutan mo yun. Nung early days ng YouTube, merong doon. Anong tawag doon? Lobo. Poso. Diba alam ko yun. Poso. O di ba may nakita ko naghahabulan ng itak nga. Yung isa, alam mo yung tinagana siya sa ulo. Nakalaylay na yung part ng buhok niya. Yung ganun. Tumatakbo siya kasi hinahabol siya ng itak. Grabe. Makes me feel sick. Wow. Ay, wow. Sick talaga. Thank you, Pesto. Salamat, Pesto. And another one. Okay. Hello, Kuya Glenn and Kuya Gideon. Pati rin sa mga kapwa kong creepers. Mag-change code name na lang po ako kasi dati,
Huwag nating sabihin. Kasi nagpalit nga siya eh. Oo. Dati blank ang codename ko. Kaso may isang slide na blank. Di ko alam spelling pero same pronunciation. Din ang gamit. Naloko ako ng bonggang-bongga kasi kala ko ako yun. Wala naman akong sinend na story. Pero sige, ako na magpaparaya. Ay, parang may hinanakit siya dun sa nakagamit ng ano niya. Ito na nga ang story ko. Tawagin niyo lang po ako sa Pokemon codename ko na Cherry Pie Pikachu. Ang story ko ay about Budol. Nalala ko yung story sa slide na nag-offer sila ng bracelet na holy, ganun daw. By the way, hindi ko ito story, kundi story ito ng friend kong nabudol. Buti na lang laking crib sila ako at nakaiwas. True. Back to the story. Isa kami sa mga students na umuwi every weekend sa totoong bahay namin. Yung iba kasi, nagbo-boarding. Diyos ko, naawa ako sa mga may kinig sa akin. Oh. Gusto mo ako na lang magbasa? Okay lang. Kaya ko. Last na to. Last na. Dawan layo lang ng UNIV at kung saan talaga kami nakatira ay almost 1 hour lang na biyahe. Pero kebs lang, pabalik na kasi sila sa boarding nila. Sunday mga 3 to 4 p.m. Katatapos ng semana, biglang nag-chat yung isa naming friend sa amin na itago natin sa pangalang Kara Tinyoko. Ay! Kara! Kara, ano ba Kara? Verbatim. Ay, ikaw si Kara. Sige. Bad trip yung sumalubong sa akin. Nag-abot ng pic ni Jesus. Tapos ako naman, as a plastic, kinuha ko. Tapos sinundan niya ako, sabay binigyan ng kwintas. Tapos bigla naman ako sinisingil ng 49 pesos, hindi ko naman maibalik. Kasi nahihiya ako sa dami ng mga tao. Ay, at may isa pang character, si Makati Pusiko. Ako naman Maria yun. Kati Pusiko. Tanga. Ayun, binayaran ko na lang. Gagawin ko dito. Ante naman kasi. Sabi pa naman nung nag-abot, blessed na yan. Tapos muntik ko na sabihin, wala akong pake, nagtitipid ako. Tapos nung inabot niya, sabi niya, donation lang po para sa simbahan. Tapos nung aabotan ko ng 10, sabi niya, 49 daw. Grabe, 49 pesos lang para kay Jesus. Kung ganyan kasi, wag mong abutin. Hindi ka naman katoliko kasi Born This Way ka by Lady Gaga. si Miss... Religion na pala yun. Si Makati Pusiko, siya yung friend mong walang empathy. Huwag ka sa kanya magkwento. Dahil sa experience ng isang kaibigan ko dyan, hindi na ako sumakay sa terminal kung saan siya bumaba. Pamasahe ko na lang yung 49 pesos kaya ibinili ng photocard ni Jesus. Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil si Makati Pusiko ay nakaranas din ng ganyan o nakarama tuloy siya. Magsala lang po ako ng screenshot ng convo kasi feeling ko mas funny po yun. I translate na lang kasi Ilocano to. Ay, may photo attached. Where? Kaya lang Ilocano nga daw yung photo. At teka, ako ano ba to? mag-translate. Gmail ba to? Twitter. Twitter. Tingnan ko. Okay lang. Oh. Ato may link nilagay mo yung link. Nagmamahal Cherry Pie Pikachu tas may link. Ala, ng media. nasa ano kasi ako? Phone? Kaso Twitter pa yung nakalagay. Tsaka wala na, iba na yata yung name niya kasi wala na dito yung ano. Oh no. Ito. Nagmamahal. Ay, teka. Sige, i-google ko na lang yan. Yung... Sige, tuloy mo na yun lang yung kwento. Teka, buksan ko lang yung binigay niyang link just in case ma-open ko yung yung message. Ba't ko ba tinatype? Pwede mo i-copy. Shit. Type ka pa dyan. Teka. Ayan, kemelot ko na. Ano na ba bago niyang pangalan? Wala, parang hindi ko na siya makita nga. Tanga ko, yung personal account ko yung pinang-login ko. Wait, Crepsilog pala dapat. Pero, yung, ganun ba? Teka, wait. Anong account ba gamit ko? Ay, baka oo sa'yo nga. din. Oo. So nga, Ers. Ito. Add existing. Alam, magla-login pa tayo ng Crepsilog account. Ako na. Feeling ko So, mahanap tuloy ko siya. na lang yung basa. Sige nga. Yun lang po. At tapos na rin pala to.
Yun lang po, G-Boys. Kailangan lang natin yung picture. Sige, Oo. sandali. Give me a minute. Tuloy ko lang yung basa. So, yun lang po mga Kuya G-Boys. Wala pa namang nag-aabot sa akin ng photocard ni Jesus sa terminal ng mga van. Sana nag-enjoy kayo sa Budol story ng mga kaibigan ko. Sorry na po sa nickname. Thank you for reading my slide po. Praying for your good health, financial stability, and mental stability, and more the league. Thank you for being an company for my very busy day as a pre-law student. Love you, G-Boys. Ayan. Sabi dun sa convo, ba't nabudol ka? Makati pusi ko. Sabi niya, hindi ako mabubudol dyan. Demonyo ako eh. Sabi niya, nope, itong katabi ko. For the open naman kasi si Koya. Katoliko ka? Tanong niya. Hindi agad sagot ko. Isa akong bad bitch. Hindi naman pala siya nabudol. So yun lang pala yung ano. Okay. Yeah. Thank you, Cherry Pie Pikachu. We learn from the mistakes of others. True. Yeah. And let's make fun of the mistakes of others. Sabi. Hindi kasi as friends, diba? As barkada naman kayo. Alam mo yun, tawanan mo na lang since nabudol ka nga ng 49. I mean, wala ka na magagawa. Nandun na. Nabigay mo na. Diba? Kano rin yung 49 ha? Oo nga. For a photocard. Pero ito na naman tayo sa gusto ko yung ASMR na naman. Ito na naman tayo sa donation pero may required amount. Ginagamit niya pa yung mga religious iconography. Yes, di na kayo nahiya kay Jesus. Bakit? Tama lang naman. Ayun. Okay. Thank you. Salamat, Cherry Pie. Cherry Pie Pikachu. And another one. Dear G-Boys, pakitago nyo na lang po ako sa codename na Put a Pem-Pem. Ay. Grabe naman yung mga nicknames nito mga. Oo nga eh. Saan nyo nakukuha yan? I'm so thankful to my wifey dahil inintroduce niya ako kayo sa akin. I have been a silent listener for almost a year and a half na. Thank you kasi you have always been my companion in the office while extending so much patience sa ka-office mate kong sobrang sarap patayin sa dura, sa sobrang kakupalan, sa pag-uugali. Sobrang thankful din ako kasi isa ang Cripsilog sa nagpababa ng tension kapag nag-aaway kami ni wifey. Sasabihin ko lang na, tumigil ka na! Baka gusto mong ma-true crime ka at matapik ka sa Cripsilog. Tapos after niya marinig yun, babalik na ulit yung sweetness namin sa isa't isa. Isn't it sweet? Nagamit pa pala sa death threat. Gusto mo ma-feature sa Cripsilog? Sige, yan. My very first story happened when I was still playing basketball somewhere in QC. Wala pa kasi akong motor that time. So my mode of transportation going there is through riding a bus papunta and pauwi. Nangyari to Sunday, 12:30 a.m. along Quezon Ave. Saan nga ba yung Quezon Ave? Along sa may corner doon. Oo, yung sa may, anong tawag sa may MRT station na yon? Quezon Avenue. Eton? Eton Centris. Ayun. Pauwi na ako after the game. Sobrang smooth ng biyahe. Yung feeling mo, nakasakay ka sa rides ng Star City na habang nakataas ang kamay mo, sumisigaw ka ng ayoko na sa sobrang bilis na magpatakbo ng driver. Shout out sa Don Mariano Bus. Nang biglang tumigil sa isang MRT station para magsakay ng mga pasahero. Pagsakay pa lang nila kuya, medyo kinabahan na ako kasi ang sama na agad ng tingin niya sa amin nung katapat ko. Yung pwesto ko kasi, mag-isa ako sa pantatluhan na upuan. Tapos yung katapat ko naman, mag-isa sa pandalawahang upuan. Sabay pasok ng iba pang mga lalaki. Mas lalo akong kinabahan kasi yung mga ayos nila, yung tipong alam mo agad na di gagawa ng mabuti. #judgmental feels. Ayan. Grabe! Lahat sila nagkanya-kanya ng pwesto, pagsakay, tapos yung isa tumabi sa akin. Tapos yung isa, nagwawala ka daw. Yung isa, sa likod ng katapat ko. Okay? Maya-maya, may komosyon na sa likod na parang nag-aaway yung nasa likod na pasahero. Saka yung isa sa mga lalaking sumakay. Tapos, habang nangyayari,
nagulat ako sa katabi ko kasi sinisiksik niya ako. Tapos nararamdaman ko na lang na yung kamay niya nakapasok na sa bag ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, G-Boys. Parang slight na naiihi ako sa shorts ko sa sobrang kaba, tapos tinabig ko yung kamay ni kuya. Bigla niyang inalis yung kamay niya, sabay sabing, "Pre, huwag na tayong makigulo, baka madamay pa tayo." Sa isip-isip ko, tanginang to, patay mali siyang hayop. Sabay sagot na lang ako sa kanya na, "Kuya, di ba kasama mo yung mga yun? Tulungan nyo kaya?" Aba, puta, biglang dead mas si kuya. Tapos nun, bigla na lang huminto yung bus, sabay sigaw ni mama ang driver, "Ay, ikaw to, kunya, ikaw si manong driver." Yung pinaka-challenging talaga minsan na role. Hoy! Putang ina nyo! Magsibaba kayo! Sa ibang bus na lang kayo manarantado! Dahil doon, lumakas bigla ang loob ko. Kaya pala, kasi may nakitang mobile na pulis yung driver ng bus. Agad nagsipag tayuan yung mga lalaki, sabay-sabay na sumakay para bumaba ng bus. Tapos sumigaw pa uli yung driver, Tang ina nyo! Maghanap buhay kayo ng marangal! Hindi na may merisyo kayo! siguro nakatunog na si manong driver. Ako naman, feeling strong, kinuha sa bag ko yung flashlight ko na may pangkuryente. Yung ginagamit ng mga guard sa mall na binili ko sa Recto. Nung time na bumibili pa ako ng mga pirated VCDs. Ay. Siyempre, lumakas yung loob ko eh. Dapat yung lalaking katabi ko yung kukuryentehin ko. Kaya lang, bumaba na agad kasi mukhang nataranta dahil doon sa ginawa ni manong driver. Kaya yung mga lalaking nakikipag-away sa likod, yung kinuryente ko, ay, may nakuryente pa rin. Kasali ba talaga yun? O baka, pasahero lang yan? Gusto lang niyang may makuryente siya. Pati yung driver Kuya, hindi dapat ako. kinuryente. Kanina pa ako dito. Pero nakukuryente nung sinasabi. Kitang-kita ko sa mukha niya. Yung sobrang pagkagulat, pagkataranta, sobrang nagmamadali siya sa pagbaba. Sabay kuryente ulit doon sa kasunod na lalaki na papalapit sa akin. Napasigaw si kuya. "Ah! Kuya! Hindi mo ako kasama! Konduktor ko ako!" Ayan na nga ba? Sorry. Ayun na nga. Grabe, G-Boys. Sobra napahiya ako. Sabi ko na lang, "Kuya, pasensya ka na." Sobrang kinakabahan kasi ako eh. Akala ko kasama kanila. Mabuti na lang mabait si kuya konduktor. Pinagpag lang yung nangyayari sa kanya. Tapos nung nagkwento yung lalaking pasahero sa likod, kaya daw kinokompronta niya yung lalaki kasi nagulat daw siya, yung kamay nasa bulsa niya. Tapos nagpatay mali siya daw nung kinompronta niya. Para daw sabog kasi pulang-pula daw yung mata eh. Tapos nung G-Boys, kinakabahan pa rin ako kasi naisip ko yung ginawa ko. Naisip ko, paano kung may barel tapos binaril ako? Paano kung may panaksak tapos sinaksak ako? Dami pumapasok sa isip ko. Shit, ang gago ko din talaga. Naisip ko din, paano kung sumakay uli ng bus tapos maabutan ako doon sa bababaan ko? Pero awa ng Diyos, wala namang ganun nangyari. Ayun, G-Boy, sobrang pasalamat kami kay manong driver kasi malakas loob niya at hindi nagpatakot. At syempre, pasalamat din ako sa flashlight ko kasi worth it yung pagkabili ko. Sakto, nagamit ko siya in actual battle. Kuya Konduktor, sorry na po. Pag uwi ko, todo kwento ko kay Mudra Kels. Pero di na kay Pudra kasi baka gamitin pa sa akin yung flashlight ko. Hanggang dito na lang, G-Boy. Sorry na pahaba. Next time ulit, G-Boys. And sobrang thank you. Muama chup chup. Ayan. Maraming salamat. Put a pempem. Hayop. Hayop si Pempem. San kaya tinututok pag nangangoryente? Saan lang dapuan? Basta sa bahay? Di ba normally sa tiyan? Sa gilid? Sa tiyan pa. Tagiliran. Oo. May vigilante superhero naman pala. Ampeg. Yun nga lang, tama yung sabi niya. Nung na-realize niya na baka may barel. Kasi makaka-recover yun eh. Di ba? Paano kung kinukuryente mo tapos nalobat ka na? Ay. Naka-recover na siya. Or yung worry niya na habulin siya, maabutan siya doon sa tinitiran niya, di ba? Oo. Tama. Oo. Tapos sasabihin sa kanya, wala namang kami nakuha sa'yo ah. Ba't galit ka?
Pati tuloy si Manong konduktor. Nadamay pa si konduktor. Ayun na nga yung sinasabi natin. Nadamay pa. Saan kayo nakabili sa Recto? Anong tawag dito? Kunyari, siguro noon meron sa mga online shops nito. I guess anong tawag ba dyan? Electrocutor. Ganon? Hindi, may tawag dyan. Electrocute. Electrocute? Taser. Ayan. Shit. Ayan. Marami yan. Oo nga, meron nga. Ito. Ito nakita ko yung may flashlight. Oo. Diba? Paano kung yung tinaser mo may sakit sa puso tas namatay siya? Namatay. Naka-pacemaker. Tama ba? Pacemaker. Oo. Oh my God. Shit. Char lang. Pero kailangan, alam mo, okay lang naman din yan. Pag alam mo, lumaban lang naman din siya nung alam niyang, di ba, may mobile ng police, andun yung driver. So parang alam mo yung makakaya na nila kasi madami na naman sila. So, paano kung naka-pacemaker yung konduktor? Ay, shala. Yeah. Lagot ko. Ayan. Wag na kayo mag-away para hindi kayo ma-feature sa Cripsilog. Nako, pag nag-aaway kayo ni Mrs., itago mo yung flashlight. Ay. Baka sa'yo gamitin. Ay. Salamat. Put a pem-pem. Thank you. Put a pem-pem. Yeah. And another one. Ako na ba? Gusto mo ako na? Okay. Or... Kaya mo na yan. Sige, thanks. And another one, masahing nakaka-stress. Unahin ko na, Kuya G-Boys. Paki-anonymous na po ako. Sino okay, ba? Here it goes. Last December 2022, I went to Davao for a certain training. Since I love doing adventure, especially a fun one, and I love having a massage when I am stressed. So, I decided to open the yellow app and look for a masseuse. Ex-callboy. Okay. I want to taste the delicacies of Davao. And the search is over. Durian. Masarap daw naman, sabi nila. Ikaw ba? Gusto mo ba durian? Masarap naman. Ako hindi talaga. Kahit yung sweetened na, yung parang pastillas na durian na siya. Hindi pa din. Really? I-declare ka na persona non grata. Non grata. Kung makatapak-tapak doon. Sorry. Ayan. Ayan. I booked a 20-year-old guy and agreed to the price. He came over where I stayed. Puslit pa nga sa staff ng hotel to do the massage thing. When the massage is over, he then begins on the extra hulala, lol. Ayan. He began to stroke itself. Then, when his stool was straight as a ruler, bakit natapat sa akin to? I started to nagpresenta ka, diba? Parang sa'yo dapat to. Ikaw na lang pala. I started to lick it, but it made me stop. It is OMG, his stool has a smell. So I didn't push through the eating session. Pinagbayis ko na lang po siya, Kuya G's. Boys, sobrang na turn off po talaga ako. After niya magpa-release, naligo na lang siya and then bigay ko na yung bayad. Then dito na ako bigla kinabahan at natakot. Naisip ko na, baka Jennifer Laude Akechiwa. Hala. Kasi itong lalaki, nanghihingi pa. Kulang pa daw yung binayad ko. He started, nakalkalin yung bag ko. Okay. Buti na lang yung wallet ko nasa maleta ko at ang maleta ko nasa cabinet. So, nasa 3K siguro nakuha niya at doon na nagsimula ang nasapilitan ko siyang palabasin. Okay, may dialogue. Ikaw si him, gusto mo. Ako si me, ayan. Masakit na lang muna. Ay, okay. The joke, sige. Ayan. Ako si Nako? Ikaw si him. Ako sige. si me. Ayan. Sabing wala na nga akong pera, pamasahe ko na nga lang yan, kinuha mo pa. Hindi, dagdagan mo. Magkano ba? Dagdagan mo sabi. Sige, dadagdagan ko na. Tara, mag-withdraw muna ako. Asa isip ko ito para lumabas kami ng room at bumaba para humingi ng tulong sa security guard. Sa pilitan ko po talaga siyang pinapalabas. Pisikal kung pisikal. He then said, Ipapapulis kita for physical injury
At minor ako. Wala pang 18. Anong physical injury? Wala ka namang sugat at 18. Ikaw nagsabi na 20 ka na. Kung ayaw mo lumabas, then ako lalabas. Fast forward, nasa labas na kami ng hotel, takbo agad ako kay Ate Guard at pinaalam ang sitwasyon. Pero dahil matigas ang ulo ng lalaki, pinipilit niya na ang sa kanya, buti na lang po Kuya G-Boys, meron akong screenshots ng conversation namin. At doon, tinulungan ako ni Ate Guard. Salamat talaga kay Ate Guard sa pagtulong sa akin. Simula po noon, nagka-trauma na ako magpamassage sa hotel. Sorry po kung napahaba. Thank you and God bless po lagi. Sabi ni Anonymous. Ayan. Ay, grabe. Nasira tuloy ang kanyang Davao trip. Nako, ano ba yung delicacy sa Davao? Napnaon chami pa. Buti na lang, meron siyang receipts. Uy, alam mo na, medyo ang scary nga niyan kasi nga, di ba, yun yung word mo, na hindi mo na makilala yung mga taong to. Maganda siguro kung ang i-avail mo yung subok na. Wow, legit. Yung mga ganun. Oo, yung marami ng mga testimonies. Wow. Ay, saan mo nakikita ang testimonies? Sa Twitter, di ba? Yung mga reviewer dun eh. Bakit? Hindi, kasi di ba may mga... po. Di ba mayroon mga sa Twitter na mga ganyan din. Mga nag-aalok ng mga service. And ayun, may makikita ka naman ng mga nagko-comments doon, di ba? Baka magamit mo yung Cripsilog account ha. Ingat. Ingat. Kaya pala yung natin, discover ng Cripsilog account sa Instagram. Puro ganon. Diyos ko, ang halay. Ayos. Lumipat ka naman doon sa account mo muna bago ka nagsa-search. Ang hirap pa naman linisin ng hayop na discover page na yun. Kahit anong bukas mo ng mga dogs, wala. Hindi na bumura. Doon babalik. Ayun, ang scary lang kasi 'di ba, paano kung mapatay siya? Kasi marami ng cases ng ganito na alam mo 'yun, na napapatay. Alam mo, I think meron pa nga kaming sort of kakilala, office mate ng kaibigan ko. Sige. Tapos, sure, kids. Hindi, napatay siya. Ay, napatay? Bakit? Oo. Napatay sa hotel. And yun nga yung iniisip namin na meron siyang sigurong in-invite sa hotel. And then, ayun, pinatay siya. Parang alam mo yun, nanakawan dapat or extortan. Sextortion ba tawag doon? Pag gano'n na. Sextortan. Oo. Ayun. Siguro hindi sila nagkasundo. Ayun, pinatay siya. Shit. Sa ngalan ng lang, diba? Kung magkano man laman ng wallet niya, parang yun ang ginahalaga ng buhay niya. Ay, at alam mo, may naalala akong ganito. Binidyo pa nila to. Dalawang lalaki. I'm not sure kung naalala niyo din to, creepers. Alam mo yung may video na naka-steady siguro sa isang estante. Tapos makikita mo sa yung sala ng bahay. Tapos ang nangyayari, pinapatay nila yung bading nilang customer. Dalawang lalaki to pinapatay nila, sinasaksak nila kasi nakikita mo na habang gumagapang yung victim, dugo-dugo na siya. And ang tanga lang kasi in-upload yata nila to, kaya nakita kaya na-release. So yun, nahuli sila. Alam ba nila in-upload? For clout? For clout? Hindi ko alam kung baka high sila. Syunga-syunga lang ba sila. Pero yun, pinapatay nila. Grabe lang. Oh my God. Basta naalala ko, napanood ko ito grabe. Alam mo yung maawa ka doon sa victim kasi nga nagmamakaawa na siya and then gumagapang na siya palayo. Tapos habang gumagapang siya, yung dugo niya, makikita mo na. Brutal. Grabe yung ganung pagkamatay. And binidyo pa nila, di ba? Oo nga. Yung pusta naman yung kanyang dignity in death. Ay, so yung mga mga mahilig avail ng massage, mag-ingat lang po kasi may mga gantong nangyayari. Make sure na legit. Or kaya doon na lang sa spa. 5 stars. Pwede ba yun sa spa? Mas safe siguro doon kasi empleyado sila doon eh. Hindi sila gagawa ng kalokohan doon. Saan spa ba? Meron tayo sa may Shaw area. Meron sa Boni Serrano. Libot na libot din. Pag nakita nyo po may pulang kotse na nakapark sa labas,
Si Gideon yan. Ang tagal parang nung pagpasok mo, nadaanan mo, pag uwi mo, andun pa din. Hindi pa umaalis. Siomay na sa steam room. Sa wet area yan, nagstay. Siopaw ka ba? Tagal mo dyan. Paglabas mo, siomay ka na. Tangina. Kaya pa ba? Isa pa ba? Sige, kaya mo pa magbasa? Ako pala magbabasa. Teka, tingnan natin. Huwag ako tanongin, ikaw magbabasa. Sige. Last for today. Okay. Hello, Kuya G-Boys. You can call me Mista as in Mista Rias. If meron na po nitong nickname, kahit Fujoshin na lang po. Hindi, Mista na lang. Ayan. Thank you for making my everyday less boring, especially at work and while commuting to the office. Lagi ko po kayong pinapakinggan and sometimes I pick up lessons in life like the quotes from other creepers. Ay, may mga quotes si Glenn, di ba? Okay lang ang fit fetish kasi wala ka namang inaapakang ibang yung mga gano'n. Ayan. Mga life lessons ni Glenn. So here's my ambag po as a creeper din. And hopefully may mapulot din silang lesson from my experience. Trigger warning po kasi it includes postpartum depression and maternal filicide. Ano yung filicide? Harapin ko. Sobrang haba po nito. Sorry na po in advance. This happened way back 2012. First year college ako noon and I have an uncle na nag-work abroad. Si uncle po, panganay po siya sa magkakapatid. Ay, basa. Ay, hindi ko mabasa. Hindi makita. Ikaw na lang filicide, the killing of one's son or daughter. Oh, okay. Ano yung infanticide? Di ba ganun din? Or not necessarily your kid. Pwedeng basta baby lang na hindi mo kaano-ano. Infanticide. Hanapin na rin natin since nabanggit mo na rin. Yan. Ayun. Panganay si uncle sa magkakapatid sa side nila mama. Siya po ang pinaka-close naming uncle. Lagi po kaming updated sa kanya. The killing of a child within a year of its birth. Okay. So not necessarily your kid. So, filicide pag yours. Okay. Okay. Updated sa kanya since nag-video call kami sa kanya daily. Kaya nagulat na lang po kami na umuwi siya galing abroad na may asawa na without telling our family po. Even grandmother po namin walang alam. Nagalit po si mommy, si grandmother, kasi parang naging disrespectful si uncle since naniniwala po kasi family namin na sacrament ng marriage. Kaya kasal sila ulit dito. Fast forward, second year college. Sorry, may nagwe-welding sa amin. Baka, sana matanggal ng noise deleter natin. Tsaka yung ASMR ko sana matanggal. Nabuntis po si tita, asawa ni uncle. Tawagan na lang po natin siya si Tita A. Si Tita A mabait at nurse po siya sa previous profession niya. Every time na may problem po kami sa health, sa kanya po kami nagtatanong or lumalapit. Kasundo namin siya to the point na even sina mama po, nasasabihan niya ng problem sa family, etc. Pero nagbago po yun nung nahuli niya si uncle na may kabit na lalaki. Yes. She found out my uncle is gay and he was having an affair with a guy younger than him at that time. We were also shocked kasi never kami nakakita ng sign na he's living inside the closet. And at that time, mga kuya, I really don't know what to feel since I'm a young adult but still a teen at the same time. My young mind can't keep up with what's happening. The only thing I could do was comfort Tita A. I don't really know what they discussed kasi mga adults na lang nag-uusap-usap after ng incident na yon. After that, napansin ko po si Tita A na lumalayo na sa amin, lalo na po kay Uncle. Pero nag-stay pa rin siya sa bahay. And si Uncle naman po, hindi nakipag-break sa boyfriend niya that time. Pero parang naglaylo lang sila. After that, sina mommy and mama po, si grandmother, nakasupport kay Tita A. And kami magkakapatid din po. Lahat ng needs niya, emotional support kami na nagpo-provide, especially mama. Financial support na lang po binibigay ni Uncle. Okay. Fast forward again, nanganak na si Tita A. Kasi nga buntis. Sobrang happy po namin kasi may pinsan na po kaming babae. Lahat po kasi kaming pinsan namin ay lalaki that time.
After a week, nagkasakit po yung baby. Gusto po ipa-check up ni mama yung baby sa doktor. Pero ini-insist ni Tita A na wag na daw kasi normal naman daw yun sa baby na magka-fever. And since nurse po yung previous job niya, may trust si mama sa kanya. Until dumating yung point na nagkakadiarrhea na yung baby. Nagpapanik na kami nun. Pero si Tita A naman, ini-insist na wala lang daw po yun at baka may nakain lang na masama yung baby. Kinakabahan na ako sa nangyayari. Okay. Parang naiisip ko na ganito yung mangyayari. Tinaray po ni Mommy at Mama, nakunin yung baby para idala sa doktor pero nagalit si Tita A. At nagwawala siya and threatened us na pag kinuha nila yung baby sa kanya, idedemanda nila sila Mama. So we left her on her own, which was a huge mistake kasi after a few days upon checking on her and the baby, nakita na lang po namin na yung baby patay na sa crib na puno yung diaper and yung crib niya ng feces. Ha? Iniwan? Pinabayaan lang? Ganun? We were filled with grief. I can't tell you mga kuya how much that traumatized me. Yung image ng pinsan kong baby lying inside her crib filled with feces. Until now, naiiyak pa rin ako while typing the story. Inas ni na mama what happened but Tita A won't even talk to us. Mommy called uncle including the police to investigate what happened since she won't talk. The police found multiple suppository pills in her cabinet and these pills were not for babies but for adults. Oh no. I don't know what happened after they arrested her. I just found out from mama na after they diagnosed the baby, nalaman nila ang reason of death nito was dehydration and bacterial infection. They also found 20 suppository pills inside the baby. Fuck. Oh my God. Mommy and Mama arranged the funeral for my baby cousin. They didn't invite anyone, just our small circle of family lang. We don't know what happened to Tita A. Ang alam ko lang, after niya makasuhan is nakulong siya ng ilang taon and until now, I still have no idea why she did it. As for my uncle, I hope he's doing fine kasi after the incident, nag-migrate na sila ng BF niya sa US and di na siya nagparamdam sa family namin. Yun lang po mga kuya, sorry if sobrang haba na story ko. Next time ko na po send yung kwento about sa fetus na nakita namin sa CR ni na mami. Oh my God, I swear to God, lagi may mga bizarre adventures involving mommy and mama. Love you both and more power to your podcast. Sabi ni Mista. Grabe. Mista. For our last episode, humabol pa talaga ng napaka-dark. My God. Shucks. Oh no. So, the pills, yun yung reason ng pagkamatay ng baby, tama? Ba't kailangan madamay yung baby? I think the reason is that galit kasi siya kay uncle. Diba? Yeah. Kaya So, pinagbalingan niya sinasaktan. yung anak nila. Pero bakit? Kung gusto niya saktan si uncle, sana si uncle na lang. Ay, tinuro talaga si uncle. Ay, di yung baby. Oh no. Ay. Ano yung sinabi niyang isang trigger? Kasi diba isa yung filicide and postpartum depression. Di ba ang postpartum depression? Yung pinanganak nakapanganak ka na. Kapapanganak. Tapos you're experiencing yung depression. Parang hinahanap mo hinahanap ng mother yung feeling na nasa loob pa niya yung baby. Kaya nung nawala na, nagkaroon siya ng parang postpartum kasi naghiwalay na sila. Parang may separation siyang nafe-feel kahit nandun na yung baby niya. Parang ang sad ang hirap dun. din ito. It's real. Nangyayari yun. So, shocked lang tayo, di ba? Doon sa nangyari. Well, buti na lang din nakasuhan siya at nakulong siya kasi tama lang. Justice served para sa
Ano, kay Uncle, wala namang masamang maging bading. Pero siguro yung part ng panloloko lang din kay Tita A, sana hindi na nangyari yun. I'm not sure kung ginagamit niya as, anong tawag doon? Shield? Anong tawag doon? Parang fake mustache. Di ba may term na ganon? Beard. Beard, ayan. Ginagamit niyang beard si Tita A to hide. Alam mo, minsan hindi rin man natin mahisisi ang mga tao, especially sa Pilipinas, to hide yung sexuality nila kasi nga, di ba? Baka magalit sa'yo, ma-judge ka, ma-disown ka. Pero sana wag tayong gumamit ng ibang tao and play with their emotions para lang itago. True. And more than that, kasi pwede kang gay and have a wife. Basta nagmamahalan kayo, it's more on the companionship, kahit iba yung orientation. What's wrong here is nag-cheat siya. Oo nga eh. Diba? May panloloko involved. Kahit younger girl yon, hindi guy. Halimbawa, it's still, hindi siya gay, pero nag-cheat naman siya. True. Pero, hard. Grabe ka, makasabi ka na walang masama sa pagiging gay, pero yung mga comments sa Facebook pag may dalawang baklang sweet, dagat-dagatang apoy. Natatawa kasi ako sa mga ganun. Alam mo yung may mga sweet caption nila. Di ba? Tapos may mag-share. So, akala ko kung kabaklaan lang naman pala. Parang happy first month, big. May magko-comment. First month nyo rin sa dagat-dagatang apoy. Tawa ka lang. Pero yun, mga bading din naman yung nagko-comment. Yung nagko-comment. Alam mo yung pinagtitripan lang nila. Trip lang yun. Hindi yun seryoso. Ayun. Okay. So, ayan. Maraming salamat, Mista, dito sa story. And we hope na okay. Naku, meron pa pala nangyari. May nakitang fetus doon sa nila. No? So, abangan natin yung story na yan. Anong meron at involved lagi sa babies yung family ni Mista, no? So, abangan natin yan. Ay, maraming salamat sa lahat ng mga nag-send ng stories for today. You may send your stories kung meron man kayong mga gustong i-share sa Cripsilog. Slide nyo yan sa aming DMs on Facebook, Instagram, Twitter, or TikTok. Hanapin nyo lang ang Cripsilog. Hindi ko na kaya. Gusto ko na lang din. Gmail. Pwede rin naman sa Gmail. We are cripsilog@gmail.com or sa Curious Cat. Cripsilog. We're Cripsilog everywhere. Correct. Ako na rin. Ano nga ba sasabihin ko? You may also thank you sa mga nagsusupport sa atin sa sa Patreon, sa PayPal, sa GCash. Nasa show notes po yung information if you want to buy us pumpkin ice spice latte. Ay. Diba? You may also share the episode to your friends. Let them know how malicious Cripsilog is. Ala? Nakakuha na naman po ng adjective kung saan nahugot ang malicious. You may also support Bunk kasi ang Cripsilog ay part ng Bunk Collective. So, ayun. Punta lang kayo sa Spotify, search for Bunk. Andun lahat ng mga shows under Bunk. And, ayun, rate us 5 stars sa Spotify if you still haven't. Ayun. 5 lang wag na ibang stars. Kasi 5 lang ina-accept natin. Wag nyo na i-6. Okay na kami sa 5. Wala naman 6 stars. Yun lang. Before we end this episode, mag-Cripsilog shout-outs lang tayo. I-shoutouts lang natin si Marianing. Happy birthday. October 9 yung birthday niya. Happy birthday, Marianing. Happy birthday, Marianing. Ayan. And shoutouts naman din to JT Toriaga. Hello, happy listening, JT. Shoutout, JT. Pasensya ka na. 3 weeks ago pa pala yung message niya sa akin. Ano sinabi niya? Shoutout daw. Okay. Ayan. Sabi naman ni Gerald, maayong gabi sa nyo, or should I say magandang gabi po. Grabe mga recommended Korean thriller. 2 out of 10.
I See the Devil and Handmaiden palang napapanood ko. Pero grabe, buti na lang talaga ako lang nanonood. Plano ko pa mag-movie marathon with my family. Thank you, Sir Gid and Sir Glenn. Mercy, compassion, and productivity. Base. Ayan. Sabi ni Gerald. Thank you, Gerald. Sweet naman. Movie marathon with family. Pero tapos wag yung nirecommend namin. Family bonding, I See the Devil. Ayan. Sige. Tapos pang banlaw nyo, Human Centipede. Oo, di ba? Sakto, panalo. Ayan. So maraming salamat for listening today in this episode. See you on Monday for another regular episode ng Cripsilog. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. And productivity, bitches. Buyers. Excuse me. Ano ba yun? Hindi na natapos ako. Sumpa. Ang dami ko kasi nainom na tubig. Ayan. Lord, Bye. take me. Hindi ko na kaya.